Sa mga hindi nakakaalam, ang kahoy po ang natatanging bagay sa buong universe. Pero bakit nga ba, FYI, Earth lang po ang mayroong kahoy sa buong kalawakan? Kaya naman, masasabi natin na mas mahal pa ito sa ginto at diamond. Pero maiba tayo. Mula pa noon, ang ginto na ang naging sukatan ng yaman at karangyaan sa bawat sibilisasyon, mula sa mga paraon ng Egypt hanggang sa mga modernong corporation ngayon. Ang kinang ng ginto ang simbolo talaga ng kapangyarihan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga bagay sa mundo na mas mahal pa sa ginto? Sa katunayan, makikita ito sa kailaliman ng mga disyerto at ang iba naman ay sa pusod ng karagatan. Sobrang bihira nila, kaya sila ay napakahalaga. At kung tutuusin, kahit 1 gramo lang nito ay maaaring katumbas na ng buong supply ng ginto sa mundo. Ito ang mga likas na kayamanang halos hindi kayang bilhin ng kahit sino. Ang ilan sa kanila ay mula pa sa mga laso ng kakaibang nilalang. At ang karamihan naman ay mga metal na nabubuo lang dahil sa pagsabog ng mga bituin. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga natural substance na mas mahal pa kaysa sa ginto. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. At ngayon, simulan na natin. Saffron, marahil narinig mo na ito. Ang maitim na pulang hibla na nagmula sa bulaklak ng Crocus sativus. Ngunit alam mo bang mas mahal pa ito kaysa sa ginto? Isipin mo na lang. Kailangan pa ng halos 150,000 na mga bulaklak para lang makagawa ng 1 kilo ng saffron. At bawat hibla kailangang pitasin ng mano-mano sa madaling araw bago ito malanta. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit ang presyo nito ay umaabot mula $5,000 hanggang $10,000 per kilo. At minsan pa nga, mas mataas pa depende sa uri. Ang bansang Iran ang pinakamalaking producer ng saffron na nagbibigay ng higit 90% ng supply sa buong mundo. Pero ang pinaka-premium na klase ay galing talaga sa Kashmir ng India, na kilala sa mas matingkad na kulay at mas matapang na lasa. Ginagamit ito sa mga mamahaling pagkain, gamot at maging sa mga cosmetics. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang saffron ay may antidepressant at antioxidant properties na nakakatulong sa mood, sa puso at sa kalusugan ng katawan. Ngunit dahil sa taas ng presyo nito, madalas itong dayain. Maraming nagbebenta ng peking saffron na hinaluan ng corn silk sa flower petals o kahit tinadtad na papel. Kaya may mga organisasyong tulad ng ISO, International Organization for Standardization, na nagsasagawa ng laboratory testing para matiyak ang tunay na kalidad ng produkto. Ang bawat hibla ng saffron ay bunga ng pasensya, tiyaga at tradisyon. Isang sangkap na hindi kayang palitan ng makina o teknolohiya. At marahil iyon ang tunay na dahilan kung bakit ito napakahalaga. Hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil sa kwento ng mga kamay na pumipitas nito araw-araw bago sumikat ang araw. Agarwood, isang material na pinahahalagahan sa buong mundo dahil sa amoy nitong malalim, misteryoso at nakakaadik. Nabubuo lang ito kapag ang isang Aquilaria tree ay inaatake ng isang uri ng amag. Bilang depensa, naglalabas ang puno ng madilim at mabangong dagta. Tinatawag itong resin at doon mismo nagmumula ang bango at halaga nito. Ang pinakamataas na uri ng natural agarwood ay maaaring umabot sa halagang $10,000 hanggang $30,000 kada kilo. Depende sa kalidad ng dagta. Pero ang langis na ginagawa mula rito, mas grabe pa. Umaabot hanggang $100,000 per kilo para sa mga pinakamabihirang uri. Ginagamit ito ng mga sikat na brand tulad ng Dior, Tom Ford at Yves Saint Laurent. Pati na rin sa mga tradisyonal na seremonya sa Middle East at Asia. Ang kakaibang bango ng agarwood ay parang fingerprint ng kalikasan. Sa sinaunang China, sinusunog ito bilang insenso sa mga templo ng Budismo at Taoismo. Sa mga bansang Muslim, bahagi na ito ng relihiyosong tradisyon. Sinisindihan bilang simbolo ng kabanalan at kalinisan. Dahil napakabihira nitong mabuo ng natural, gumagawa na ngayon ng mga plantation, kung saan artipisyal na inoobliga ang puno na maglabas ng resin. Pero sabi ng mga eksperto, iba pa rin ang likas, mas malalim, mas komplikado at mas buhay ang amoy ng mga punong tumubo sa kagubatan. Kaya sa merkado, ang agarwood ay itinuturing parang fine wine. Habang tumatagal, mas sumasarap, mas tumataas ang halaga. 1 kilo lang ng ganitong material ay maaring lampasan ang halaga ng purong ginto.
At iyon ang dahilan kung bakit tinatawag itong isa sa mga pinakamamahaling likas na likha ng kalikasan. White truffles. Ang white truffle ay itinuturing na simbolo ng karangyaan sa pagkain. Matatagpuan lamang ito sa hilagang Italy, sa ilalim ng lupa, malapit sa mga ugat ng oak at hazel trees. Hindi ito kayang palaguin ng artipisyal. Tumutubo lamang ito sa tamang kondisyon sa kalikasan. Upang matagpuan ito, ginagamit ang mga specially trained dogs na may pambihirang pang-amoy. Kapag nahanap, maingat itong hinuhukay gamit ang kamay para hindi masira. Dahil tumutubo lang ito tuwing taglagas, ang klima ay napakahalaga. Isang maling ulan o tagtuyot ay pwedeng makasira sa ani. Ang presyo ng sariwang white truffle ay umaabot ng higit $5,000 per pound. Minsan, ang isang piraso ay naibebenta ng higit $100,000 sa mga auction sa Italy. Hindi lang ito mahal dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kakaibang amoy nitong musky at earthy na hindi kayang gayahin. Isang maliit na hiwa lang ng truffle ay sapat para bigyan ng aroma ang isang mangkok ng pasta o risotto. Maraming nagtangkang magpalago nito sa mga kontroladong lugar, ngunit bihira ang nagtagumpay. Ang puting truffle ay nananatiling ligaw at napakahirap hanapin, isang tunay na likas na hiyas ng lupa. Sa Italy, ginugunita ito sa mga engranding piyesta tulad ng Alba White Truffle Fair. Dinarayo ito ng mga chef at kolektor mula sa iba't ibang bansa. At kahit may illegal trade at black market, ang white truffle ay patuloy pa ring hinahangad ng mga mayayaman at culinary expert. Pinagsasama nito ang bihira, bango at prestihiyo. Isang kombinasyon na naglalagay rito sa antas ng ginto. O baka nga mas mataas pa. Ambergris, isipin mong may isang materialis na nagmumula sa tiyan ng balyena na minsan ay itinuturing na basura, pero ngayon ay mas mahal pa sa ginto. Iyan ang tinatawag na ambergris. Isa itong malawaks na kulay abo na substansya na nabubuo sa loob ng sperm whale at daan-daang taon na itong ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Kapag bagong labas pa lang mula sa katawan ng balyena, napakabaho nito, amoy bulok at maalat. Pero kapag ito ay ilang taon nang lumulutang sa dagat, nahahalo sa araw, alat at hangin, unti-unti itong nagiging mabanggong material na may kakaibang halimuyak. Isang amoy na musky at matamis at kayang magpalakas ng bango ng ibang pabango. Napakabihira nitong matagpuan dahil kaunti lang na sperm whales ang gumagawa nito at madalas sa dalampasigan lang ito napupulot. Noong unang panahon, ginagamit ito bilang insenso, gamot at kalaunan ay bilang lihim na sangkap ng mga luxury perfumes. Kabilang na ang sikat na Chanel No. 5. Ngayon dahil hindi ito maaaring kolektahin ng direkta mula sa mga balyena at dahil protektado na ang mga ito, ang ambergris ay naging isa sa pinakamahal at pinakailigal na natural na materialis sa mundo. Ang presyo nito ay 20 hanggang 50,000 dolyar kada kilo. Depende sa edad at amoy. Noong 2021, may isang mangingisda sa Yemen na nakakita ng 120 kilos ng ambergris sa loob ng patay na balyena na tinatayang nagkakahalaga ng $1.5 million. Dahil sa mga isyong pangkalikasan, karamihan sa mga modernong pabango ngayon ay gumagamit na ng synthetic substitute tulad ng ambroxan para hindi makasama sa mga balyena. Ipinagbabawal din ang kalakalan ng ambergris sa maraming bansa, kabilang ang United States at Australia. Pero pinapayagan pa rin ito sa ilang lugar gaya ng United Kingdom at New Zealand kung ito ay natural na napadpad sa dalampasigan. Ang ambergris ay isang kakaibang himala ng kalikasan, isang dating basura na naging kayamanan. Sa paglipas ng panahon, mula sa mabahong simula, nagiging pabango ng karangyaan. Isipin mo, isang sangkap na galing sa bituka ng balyena na ilang taon lumulutang sa dagat, pinapakinis ng panahon, hanggang sa maging isa sa pinakabihira at pinakamahalagang materialis sa mundo. Isang patunay na kahit sa pinakawalang kwentang bagay, pwedeng magtago ang yaman kung bibigyan lang ito ng oras at pagbabago ng kalikasan. Francium. Isa ito sa mga pinaka hindi kapani-paniwalang elemento sa buong mundo at marahil ang pinakabihira sa lahat. Sa buong planeta, tinatayang wala pang 30 gramo ng francium sa crust ng Earth sa kahit anong sandali. Natuklasan ito noong 1939 ng French chemist na si Marguerite Pair sa Curie Institute sa Paris. Pero sa kabila ng kahalagahan nito sa agham, halos imposibleng makuha o pag-aralan ng francium dahil nabubulok ito agad bago pa man masuri ng mga siyentipiko. Ang francium ay kabilang sa grupo ng alkali metals, mga metal na sobrang reaktibo sa tubig at hangin.
at nakapwesto ito sa ilalim ng cesium sa periodic table. Pero kung delikado na ang cesium, mas matindi pa ang francium. Ang pinaka-stable nitong isotope, ang francium-223, ay may half-life na 22 minuto lamang. Ibig sabihin, kahit makabuo ka ng isang patak nito, kalahati noon ay mawawala sa loob ng wala pang kalahating oras. Ayon sa mga kalkulasyon, kung sakaling makalikom ang tao ng isang nakikitang patak ng purong francium, agad itong maglalaho, literal na mag-i-evaporate mula sa init na galing mismo sa sarili nitong radioactive decay. Dahil dito, tanging sa mga particle accelerator, mga makina na nagpapabilis sa mga atomo para pag-aralan o sa pagbulok ng ibang elementong gaya ng actinium, nakakagawa ang mga scientist ng iilang libong atomo lamang ng francium sa isang eksperimento. Kung sakaling magawa itong makolekta sa mas malaking dami, ang halaga nito ay magiging hindi masukat. Posibleng umabot ng bilyon-bilyong dolyar bawat gramo. Pero kahit gaano kalaki ang halaga, hindi ito kailanman maaring ariin. Masyado itong marupok, masyadong mabilis maglaho. Kaya't sa isang malalim na paraan, ang francium ay parang simbolo ng pansamantalang pag-iral ng mga bagay sa mundo. Isa itong metal na umiiral pero hindi mo kailanman mapapanatili. Isang likas na kayamanang mas bihira pa sa ginto. Hindi dahil sa ganda o gamit nito, kundi dahil sa imposibilidad ng pagkakaroon nito. Taphite, kung bihira ang diamante, ang batong ito ay halos himala na lang kapag natagpuan. Ang taphite, oo, ganoon ang tamang bigkas, ay isa sa mga pinakabihirang gemstones sa buong mundo at nadiskubre lamang dahil sa isang pagkakamali. Noong 1945, isang Irish gemologist na si Richard Taaffe ang nakabili ng isang batong akala niya ay ordinaryong spinel. Pero nang suriin niya ito, napag-alaman niyang ibang klase pala ito, isang ganap na bagong uri ng hiyas. Doon nagsimula ang pangalan nitong taphite bilang parangal sa hindi inaasahang pagkakadiskubre. Ang batong ito ay kombinasyon ng beryllium, magnesium at aluminum oxide at nabubuo lamang sa napaka-espesipikong kondisyon ng kalikasan. Dahilan kung bakit sobrang bihira itong matagpuan. Ang kulay nito ay naglalaro mula lavender hanggang lilang rosas, minsan kulay abo o halos malinaw. May tigas itong 8 hanggang 8 kalahati sa Mohs hardness scale, kaya pwede rin itong gamitin sa alahas, bagaman mas kinokolekta ito ng mga gem enthusiast kaysa isuot. Kadalasan itong nakikita sa Sri Lanka at Tanzania, pero maging doon, napakadalang. Kadalasan ay nadidiskubre lang ito ng aksidente habang pinagsasala ang mga spinel o sapphire. Ayon sa mga gemologists, ang taphite ay maaring 1,000,000 beses na mas bihira kaysa diamante. Ang presyo, depende sa kulay at linaw. Pero ang pinakamagandang uri ay maaring umabot ng 20 hanggang 35,000 dolyar bawat karat. At dahil wala itong malakihang mina o tuloy-tuloy na produksyon, tinatayang iilang libong hiwa lamang ng tunay na taphite ang umiiral sa buong mundo. Wala rin itong sinaunang kasaysayan gaya ng ruby o esmeralda, kaya nananatiling misteryoso at eksklusibo. Kahit may mga laboratoryong gumagawa ng sintetikong bersyon, wala pa ring makapantay sa likas na istruktura at ningning ng tunay na bato. Ang taphite ay paalala na kahit sa mga bundok at bato ng mundo, may mga kayamanang matagal nang nakatago. Naghihintay lang na madiskubre ng pagkakataon, isang lihim ng kalikasan na higit pa sa halaga ng ginto. Painite, isa ito sa mga batong halos hindi mo makikita kahit pa buong planeta ang halughugin mo. Ang painite ay isa sa mga pinakamahirap matagpuang mineral na natural na nabubuo sa mundo. At sa loob ng halos 50 taon matapos itong matuklasan, noong 1950s, 2 piraso lang ang kilalang umiiral. Ang pagkakadiskubre rito ay halos aksidente. Noong unang bahagi ng 1950s, isang British gemologist na si Arthur C.D. Payne ang nakakita ng isang tila karaniwang batong may pulang kayumangging kulay sa Myanmar na tinatawag pa noon na Burma. Akala niya ay spinel lamang ito, ngunit nang masusing suriin ng mga siyentipiko, napag-alaman nilang ito ay ganap na ibang mineral. Sa karangalan ni Payne, tinawag nila itong painite. Ang komposisyon nito ay kakaiba, pinaghalo ng calcium, zirconium, boron, aluminum at oxygen. At may istrukturang hindi tumutugma sa anumang kilalang kristal sa siyensya noon. Sa loob ng ilang dekada, ang 2 pirasong yun lamang ang tanging ebidensya ng pag-iral ng batong ito. Hindi hanggang sa early 2000s muling natuklasan ng kaunting deposito ng painite sa Mogok region ng Myanmar, ang parehong lambak na sikat sa mga ruby at sapiro. Pero kahit noon, kakaunti pa rin ang mga nakukuha at karamihan ay maliit, may depekto o di malinaw.
Ilan lang ang may kalidad na sapat para maputol at magamit bilang hiyas. Ang kulay ng painite ay naglalaro mula kahel, kayumanggi hanggang reddish brown, minsan may bahid na kulay rosas. Kapag pinakintab, kahawig ito ng garnet pero may kakaibang kintab at refractive properties na tanging painite lang ang meron. Sa Mohs hardness scale, umaabot ito sa 8, kaya matibay at pwedeng gawing alahas kung makakakita ka nga ng isa. Bago pa madiskubre ang karagdagang deposito sa Myanmar, tinatayang aabot ng hanggang $60,000 per karat ang halaga ng isang putol na piraso kung sakaling may matagpuan. Bukod sa kagandahan, interesado rin dito ang mga siyentipiko dahil sa kakaibang paraan ng pagkakabuo nito. Nabubuo lamang ang painite kapag nagtatagpo ang mga boron-bearing fluids at zirconium-rich rocks sa ilalim ng napakataas na pressure, isang kondisyong napakadalang sa kalikasan. Wala itong mga alamat o kasaysayang gaya ng ruby o esmeralda. Ang tanging dahilan ng halaga nito ay dalisay na pagiging bihira. Isang hiyas na walang simbolismo, walang tradisyon, ngunit pinatutunayan na minsan ang mismong kakulangan ng isang bagay ang dahilan kung bakit ito nagiging mas mahal kaysa ginto. Platinum. Kung may metal na kumakatawan sa kadalisayan, tibay at prestihiyo, iyon ay ang platinum. Hindi lamang ito isang mahalagang metal, kundi isa ring pundasyon ng modernong industriya. Nakuha ang pangalan nitong platina mula sa salitang Espanyol na nangangahulugang maliit na pilak. Noong ika-16 na siglo, inakala ng mga konkistador sa South America na isa lang itong uri ng mababang klaseng pilak. Ngunit ng pag-aralan ng mga siyentipiko, natuklasan nilang ito ay isang ganap na kakaibang elemento. May simbolong Pt at atomic number 78. Ang platinum ay mas bihira pa kaysa ginto. Sa bawat milyon na bahagi ng crust ng Earth, 5 lamang ang bahagi ng platinum. Halos wala. Karamihan sa supply nito ay galing sa Bushveld Complex ng South Africa at kadalasang nakukuha lamang bilang byproduct ng pagmimina ng nickel o palladium. Kahanga-hanga ang metal na ito dahil sa matinding resistensya laban sa kalawang, mataas na level ng pagkatunaw at ang kakayahan nitong kumilos bilang catalyst. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa mga chemical na reaksyon ng hindi nasisira. Sa mga kotse, ito ang ginagamit sa catalytic converters para bawasan ang usok at polusyon. Sa medisina, ang mga gamot na gaya ng cisplatin at carboplatin ay gawa sa platinum compounds. Mga gamot na literal na nakapagliligtas ng buhay sa mga pasyenteng may cancer. Sa alahas, ang platinum ay kinikilala bilang simbolo ng kadalisayan. Hindi ito nagdidilim, hindi nag-a-allergy sa balat at karaniwang 95% pure kapag ginagamit sa mga singsing o relo. Ngunit ang dahilan ng pagiging mahal nito ay hindi lang dahil maganda ito, kundi dahil napakahirap itong makuha. Para makagawa ng 1 onsa ng purong platinum, kailangang magmina ng 10 toneladang bato at taon-taon mas mababa sa 200 metrikong tonelada lamang ang nalilikha sa buong mundo. Ang presyo nito ay naglalaro mula $900 hanggang $1,200 per ounce at sa mga panahong mataas ang demand, umaabot ito sa $2,000. Ngunit higit pa sa halaga, ang platinum ay may dalang symbolic meaning. Kaya nga may mga katagang platinum record o platinum card na nangangahulugang pinakamataas na antas ng tagumpay. At kung titingnan pa natin ang pinagmula nito, ang mga platinum group elements ay nabubuo lamang sa supernova explosions o sa pagsasanib ng neutron stars. Ibig sabihin bawat atomo ng platinum ay produkto ng pagsabog ng mga bituin bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Sa madaling sabi, hindi lang ito mas mahal kaysa ginto. Ito ay metal na ipinanganak mula sa mga bituin mismo. Iridium. Isa ito sa mga pinakamatitibay at pinakabihirang metal na kilala ng agham. Kabilang ito sa tinatawag na platinum group metals, mga metal na sobrang dense, sobrang tigas, at halos hindi kinakalawang kahit sa matinding init. Ang kulay nito ay silvery white at kaya nitong tiisin ang temperature na lampas 2,400 degrees Celsius nang hindi natutunaw o nag-o-oxidize. Dahil sa katangiang iyon, ginagamit ang iridium sa mga industriya na nangangailangan ng matinding tibay at resistensya. At dahil dito, ang presyo nito bawat ounce ay maihahambing o minsan ay mas mataas pa kaysa sa mismong ginto. Sobrang bihira ng iridium. Tinatayang meron lang 0.0001 parts per million nito sa buong crust ng mundo. Halos 40 times na mas bihira kaysa ginto. Karamihan pa ng nakikita sa ibabaw ng mundo ay galing pa sa meteorites, mga batong mula sa kalawakan.
Sa katunayan, sa layer ng lupa na nagmarka ng pagkalipol ng mga dinosaurs 66 million years ago, natagpuan ng mga siyentipiko ang mataas na konsentrasyon ng iridium, patunay ng malaking asteroid na bumagsak noon sa Earth. Ngayon, karamihan ng iridium ay nakukuha bilang byproduct ng pagmimina ng platinum at nickel. Halos lahat ng supply nito ay galing sa South Africa at Russia, at sa loob ng isang taon, bihirang lumampas sa 10 tons ang global production. Kumpara sa libu-libong toneladang ginto na mina kada taon, ginagamit ang iridium sa spark plug tips, crucibles para sa paggawa ng mga kristal at electrical contacts na kailangang lumaban sa kuryente at kalawang. Pinaghahalo rin ito sa platinum para tumibay ang mga alahas at mga precision instruments tulad ng ginagamit sa deep space probes at jet engines. Sa mga nakaraang taon, naglalaro ang presyo ng iridium sa pagitan ng $1,000 hanggang $6,000 bawat ounce. Depende sa supply at demand. Ang pinakamataas nitong gamit ay noong ginamit ito sa paggawa ng International Prototype Meter Bar noong 1889. Isang alloy ng iridium at platinum na piniling material dahil hindi ito nababago o kinakalawang kahit daan-daang taon nang lumipas. Ang tunay na halaga ng iridium ay hindi lang pera, kundi simbolo ng tibay, siyensya at koneksyon ng tao sa kasaysayan ng universo. Isang material na tulay sa pagitan ng industrial na pangangailangan at mga misteryo ng kalawakan. Antimatter. Hindi ito metal, mineral o bagay na mahahawakan, pero ito ang pinakamahal na material na kilala ng siyensya. Ang antimatter ay kabaligtaran ng ordinaryong matter. Bawat particle ng matter ay may katumbas na antiparticle na kapareho ng bigat pero kabaligtaran ng karga ng kuryente. Kapag nagtagpo ang matter at antimatter, nagkakaroon ng annihilation at naglalabas ito ng purong enerhiya. Ayon sa sikat na formula ni Einstein na E4000 mc2, bawat gramo ng antimatter ay may kakayahang lumikha ng enerhiyang katumbas ng isang nuclear explosion. Natural itong nabubuo sa napakaliit na dami sa mga cosmic events, gaya ng kidlat, radioactive decay o banggaan ng mga cosmic rays sa atmosfera ng Earth. Pero halos imposible itong makuha o iimbak. Sa ngayon, tanging mga espesyal na pasilidad tulad ng CERN Antiproton Decelerator sa Switzerland lang ang nakakagawa nito gamit ang mga particle collider. Ayon sa NASA, ang paggawa ng 1 gram ng antihydrogen ay aabutin ng humigit kumulang $62 trillion. Oo, trilyon. At kahit magawa mo pa, mawawala ito agad sa sandaling dumikit sa ordinaryong matter. Ang pinakamalaking nagamit na bahagi ng antimatter ngayon ay sa medisina, sa mga PET scans o positron emission tomography kung saan ginagamit ang mga positron o anti-electrons para makita ang aktibidad sa loob ng katawan. Ginagamit din ito ng mga physicists para aralin ang mga pinakabatayang misteryo ng universo. Tulad ng tanong kung bakit mas marami ang matter kaysa antimatter kahit sabay silang nalikha matapos ang Big Bang. May mga teorya rin na posibleng gamitin ito sa hinaharap bilang pinagmumulan ng enerhiya o fuel ng spacecraft dahil sa laki ng enerhiyang nalilikha kapag nagka-annihilation. 1 gramo ng antimatter na tutugma sa 1 gramo ng matter ay makakalikha ng enerhiyang katumbas ng 40 kiloton nuclear explosion. Ngunit sa kasalukuyan, imposibleng maimbak ito ng matagal. Kailangan nitong ihiwalay sa lahat ng uri ng matter sa pamamagitan ng magnetic traps sa perpektong vacuum. Sa madaling sabi, ang antimatter ay hindi pang luxury o pang collection. Isa itong purong representasyon ng enerhiya ng universo. Ang pinakamahal at pinakamahirap gawin na material sa buong mundo. Ito ang literal na pinakamahal na bagay na umiiral na hindi sinusukat sa merkado kundi sa hangganan ng kakayahan ng agham at teknolohiya ng tao.